Relate na relate ako! Ala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, una sa lahat ay gusto ko muna kayong batiin ng magandang tanghali. Good afternoon mga kamorkada at sa lahat ng nakikinig sa programa nyo. Tawagin nyo na lang akong Marvin, 35 years old at nagtatrabaho bilang technician sa isang electronics company. Bunso ako sa 6 na magkakapatid at sa aming lahat, ako na lang ang walang asawa. Kaya nga sa tuwing magkakaroon ng reunion kaming magkakamag-anak, hinding-hindi mawawala ang tanong na, kailan ba ako mag-aasawa? Gusto ko na rin naman na talagang lumagay sa tahimik pero anong magagawa ko kung talagang wala pa akong nakikitang babae na pwede kong makasama habang buhay. Kahit nga sa magbabarkada, ako na lang ang walang asawa o kahit girlfriend man lang. Tuloy, ako ang paborito nilang kantsawan sa mga bago nilang kilalang babae. Hindi ko na yata mabilang sa kamay ang mga babaeng naireto nila sa akin. Ganyan sila ka-supportive. Gagawin daw nila lahat, magka-love life lang ako. Oh, Chad. Ikaw naman bumili ng alak. Paubos na tong iniinom natin, oh. Nako, pass muna ako, Kenneth. Ikaw na lang muna. Nakakay misis yung ATM ko eh. Pamasahe na nga lang titira sa akin. Oo na. Ako na sasagot. Yun! Yan ang gusto namin sa'yo, Marvin eh. Hindi mo kailangan paringgan, nagkukusa ka na. Oo siya. Dahil sinigot na tayo ni Marvin, dapat mahanapan na natin to ng bagong chicks ngayong gabi. Yun! Teka, bago? Eh di ba kakareto lang namin sa'yo kay Jelay? Anong nangyari dun? Wala pare, ayoko dun. Naka. Pinandan mo na naman yata ang pagiging choosy mo eh. Dapat sa edad mong yan, kapag nagpakita ng motibo ang babae, sungkaban mo na. Sarap kaya na may jowa. Buti pa na si Kenneth, may misis na eh. Ako pa ba papahuli sa ganyan? Ang sarap kaya nung may pag-uwi mo, may nakahain na, tapos bago ka pumasok, nakaayos na yung damit mo, di ba? Sinabi mo pa. Tapos kapag bad trip ka, may maglalambing sa'yo. Naku! Namiss ko tuloy yung girlfriend ko. Napakarupok mo talaga sa syota mo, pre. Bakit? Kala mo siya. Isang tawag nga lang sa'yo ni Rose, uwi ka kagad eh. Siyempre, mahal ko eh. Pero eto, paring Marvin, paring Chad, ha? Aminado ako dati. Chick boy talaga ako. Pero simula nung naging kami ni Rose, nagbago ako. Sis. Baka nagbago ng target na chicks. Tangi. Seryoso nga. Nabago talaga ni Rose yung buhay ko. Lalo na nung dumating yung anak namin. Araw-araw gusto kong umuwi ng maaga noon. Sa bagay, ganyan din yung nagawa sa akin ng girlfriend ko eh. Oy, Marvin, buhay na patotoo kami ni Kenneth sa magandang dulot ng love life. Kaya ikaw, mag-girlfriend ka na, huwag ka ng choosy. Wala namang problema sa akin eh. Sabi ko naman sa inyo, handa na ako sa ganyan. Kaya lang, ayusin nyo naman yung mga nirereto nyo. Bakit ano ba problema kay Jelay? Ilang yan naman pre, unang date pa lang namin. Nagpaparinig na wala na daw pang gatas yung anak niya. Kesyo kulang daw sa budget. Ang hirap daw magtrabaho. Oh, anong gusto niya mangyari? Pati pang gatas sasagutin ko. Nagulat nga ako nung nalaman kong may anak na pala yun eh. Sexy naman kasi, pre. Ayun na, nabulagan ka na naman. Di mo alam, peperahan ka lang itong kaibigan natin eh. Oo na, pasensya na. Yan mo, move on na tayo kay Jelay. Hanap tayo ng bagong chicks dito, okay? Wag na. Ito naman, napaka-killjoy. Huwag ka na mag-alala pare, kami bahala sa'yo. Teka, Kenneth. Yun o, sa kaliwa mo. Kanina pa nakatingin yung chicks na yun dito eh. pwede. Marvin, titigan mo yung chicks, dali. Kayo talaga. Bilisan mo na. Eye to eye contact pare. Nice. Kita mo yan, pre? Kinindatan ka. Lapitan mo na. Huwag kang pabagal-bagal dyan. Bilisan mo na, lapitan mo na. Oh, ito. Dala mo ng drinks. Iba ka talaga, Marvin. Titigan mo pa lang, napasagot mo na. Basta pre ha, huwag kang uuwi nang hindi ka nakakascore. Good luck pare.
Aray, sakit ng ulo ko. Aga-aga naman, sino ba itong tumatawag? Hello? Pre. Hello, pre. Ano, kakagising mo lang? Mukhang napasarap ka kagabi ah. Ano ba, Kenneth? Ba't ka ba tumawag? Ito naman, init-init ng ulo. Kamusta lang ako kung ayos ba yung chicks mo kagabi? Ano, pinascore ka ba? Ewan ko sa'yo. Sakit ng ulo ko. Sabihin mo na kasi. Ano, kamusta? Magaling ba? Ano, katabi mo ngayon no? Sa hotel pa kayo. Wala nga, okay. Umuwi na ako pagkatapos ko siyang ihatid. Nice. Ganyan dapat, gentleman. Para naman hindi niya isipin na one night stand lang habol mo, di ba? So, ano, okay ba yung babae, pare? Ano pangalan? Kachat mo na. Alam mo, Kenneth, napaka-chismoso mo. Lalo lang sumasakit ulo ko sa mga tinatanong mo. Sige na, ibababa ko na to. Oo na. Excited lang naman kami para sa'yo. Siya, sige na. Dadaan na lang kami ni Chad dyan sa inyo mamaya, ah. Kwento ka, tas painom ka na rin. Bahala kayo. Sa totoo lang, minsan naririndi na ako sa mga kaibigan at mga kamag-anak ko dahil paulit-ulit na lang sila sa gusto nilang mangyari. Kung nabibili lang ang asawa sa palengke, bumili na ako para lang magsitigil na sila. Pero hindi naman kasi ganun kadali yun. Hinahanap ko kasi yung pakiramdam na naramdaman ko sa first love ko noon. Matagal na naman ako nakamove on sa kanya, lalo pat may asawa at anak na siya. Masakit, pero tinanggap ko na rin na walang pag-asang maging kami. Kaya nga, eto ko ngayon. Handang-handa na magmahal ng iba. Sana nga, maghimala isang araw at magpadala sa akin ng langit ng isang taong pwede kong makasama habang buhay. Ano nga bang brand ng sabong panlabo yung pinapagamit sa akin ni Mama? Ay, teka, ito yata. Ay, baka ito. Excuse po. Ay, sorry miss. Naharangan na ba kita? Hindi okay lang. Ay, nasa pinakataas pala yung bibilhin ko. Asan kaya yung nag-a-assist dito? Miss, alin ba dyan yung kailangan mo? Ako na aabot. Ha? Sige, ikaw bahala. Pasuyo na lang nung nasa kaliwa. Ay. O, ito. Salamat ha. Sige. Teka, miss. Nakakahiyaman eh. Itatanong ko lang. Taga Bulacan ka ba? Oo, bakit? Medyo pamilyar ka kasi. Tintin pong pangalan mo? Oo. Actually, pamilyar ka rin sa akin eh. Marvin nga ba? Ako nga. Sabi ko na nga ba pamilyar ka sa akin. Ikaw yung kabatch ko. Ikaw nga yun eh. Kaso, nahihiya akong magtanong. Ano, kumusta ka na? Okay naman. Ito, dito na ako napadpad sa Laguna para magtrabaho. Ikaw? Ako din. Dito na rin ako nakapagtrabaho. Kasama ko dito yung pinsan ko. Saan ka ba nag-work ngayon? Sa school, teacher ako sa elementary. Sabi na nga ba magiging teacher ka? Ha? Paano mo naman nasabi? Di ba nung high school, ikaw lagi nag-leader kapag wala yung teacher natin? Hala, naalala mo pa yun? Oo naman. Naalala ko pa nga yung tukso sa'yo dati. Sige nga, ano? Tintin patpatin. Oo nga, yan nga yun. Sobrang payat ko pa nun eh. Naalala ko rin kaya yung tukso sa'yo dati. Ay nako, huwag mo na sabihin. Bakit? Magipikon ka ba? Marvin Uhugin? Bakit nga ba ang gagaling natin noong magdikit ang mga panukso sa mga pangalan natin, no? Ewan ko ba? Teka pala, baka may naghihintay sa'yo ha. Naabala na yata kita. Sa akin? Wala ah. Ako lang mag-isa na grocery. Ikaw nga baka may kasama ka eh. Wala rin ha. Kitang-kita mo naman. Mag-isa lang ako. Pagkatapos mo bang mag-grocery, may pupuntahan ka pa?
Oo eh. May dadaanan pa ako sa department store. Talaga ba? Sakto, dun din ako pupunta mamaya eh. Sabay na tayo? Pwede naman. Ikaw bahala. Ayos. Ha? May sinabi ka ba? Hindi, wala. Ano lang, sabi ko, kung wala ka nang bibilin dito sa grocery, sabay na tayo pumunta sa cashier. Oo, sige. Tara. Salamat Marvin sa pagsama sa akin sa department store. Akin na pala yung mga pinamili ko. Ako na magbibitbit. Hindi, okay lang. Ako na magdadala nito. Nakakahiya naman. Abala pa kita ng sobra. Wala kaya tang nabili sa department store dahil sa akin. Hindi sadyang walang stock yung binibili ko. Ganun ba? O sige, salamat. Teka, kumusta pala si mama at papa mo? Okay naman si mama. Sina ate Mela yung kasama niya sa bahay. Wala na kasi si papa. Wala? Paano wala? Namatay na siya 3 years ago. Ganun ba? Sorry hindi ko alam. Hindi, okay lang. Ikaw ba? Kamusta ang parents mo? Okay naman sila. Ayun, tuwang-tuwa sa mga apo. Anak ng kuya mo? Oo, nakapanganak pa kasi yung asawa ni kuya ng kambal. Kaya naman pala aliw na aliw yung mga magulang mo. Nakakatuwa nga Bumawi sa apo si na mama. Kasi 'di ba, 2 lang kami ni kuya. Yung mga apo nila, 5 na. Ayos. Marami kang papamaskuhan yan. Sinabi mo pa. Yung panganay nga lang yung inaanak ko dun. Pero lahat silang magkakapatid, ninang nang tawag sa akin. Ganon. Pareho pala tayo. Ang pinagkaiba lang, lahat yata ng panganay na mga kapatid ko, ako ang ginagawang ninong. Talaga ba? So lahat ng mga kapatid mo may asawa na. Oo, ako na lang wala. O siya, mag-asawa ka na rin. Pag nakita ko na yung para sa akin, bakit ba hindi? Sa bagay, darating din yan. Magtiwala lang tayo. Teka, gutom ka na ba? Halika na, kain muna tayo. Ha? Naku, sorry Hindi ako pwede ngayon Bakit? May date ka pa siguro, no? Wala Meron lang akong pupuntahan. Saan? Ihatid na kita. Ha? Wag na. Nakakahiya na. Hindi, okay lang sa akin, promise. Tsaka, kailangan mo ng taga-bit-bit, oh. Hindi na, wag na. Kaya ko naman yan dalhin. Sanay naman akong mag-isa. Kaya nga sasamahan na kita eh. Kaso, hindi talaga pwede. Ano na lang, next time na lang. Next time. So, paano? Tawagan kita? Chat na lang muna. Ay, oo, chat na lang. Ibig ko sabihin, i-chat kita. Hindi mo naman siguro ako sasnabin sa chat, no? At bakit naman kita isnabin sa chat? Ikaw talaga. Bigyan mo na sa akin yung mga pinamili ko. Doon pa yung terminal ng sasakyan kong jeep Ako na. Payagan mo na lang akong ihatid ka kahit doon sa may terminal. Sige na nga, ikaw bahala. Mga kamorkada, classmate namin nila Kenneth, si Tintin, nung high school at totoong napakapayat niya pero maganda siya. At mas lalo siyang gumanda ngayon. Sa unang tingin, hindi mo akalain na mahigit 30 na rin siya. Simula nung araw na yon, chinat ko na si Tintin. Nung una, madalang pa siya mag-reply pero siguro nadala na rin siya sa pangungulit ko. Kaya napapadalas na yung magdamag naming pagkukwentuhan. Napapangiti na lang ako kapag nagre-reply siya at nalulungkot ako kapag hindi ko siya nakakausap. Ito na siguro yung pakiramdam na matagal ko nang hinahanap. Kuyang guard, itatanong ko lang kung nandyan ba si Tintin? Si Ma'am Tintin. Ano ba niya kayo, sir? Kaibigan. May sasabihin lang sana ako sa kanya. Teka ho, nasa faculty po siguro yun. Diretso lang ho kayo, tapos kanan. Sige, salamat kuya. Diretso daw, tapos kanan.
Marvin? Oh, Tintin! Ano ginagawa mo dito? Wala. Wala naman napadaan lang. Talaga ba? Hindi naman dito yung daan mo pa uwi Totoo niyan Chine-check ko lang kung dito ko talaga nagtatrabaho. Kasi ang totoo niyan, bebentahan kita ng insurance. Ewan ko sa'yo, ang corny mo. Uy, si ma'am, may kausap na pogi. Yee. Bianca, Uy, ma'am, boyfriend niyo na po ba si sir? ikaw talaga. Kaibigan ko lang yan. Si Kuya Marvin yan. Sige na, doon na kayo. Kaibigan daw. Ay! Sige na, pasok na sa mga room nyo. Pasensya ka na ha. Makukulit talaga yung mga estudyante kong yun. Okay lang, no? Nakakatuwa nga Pinagkamalan pa tayo mag-boyfriend. Ay nako, ganyan talaga yung mga yan. Sobrang excited na magka-boyfriend ako. Ang hirap pala talaga maging single kapag matanda na. Buti ka pa nga, mas masaya pa yatang love life mo sa akin. Ako? Wala nga akong love life. O bakit naman? Mapili ka yata sa babae. Hindi Sadyang hindi lang ako pansinin ng mga babae. Bakit naman? Okay ka naman Ewan, hindi ko rin alam Ikaw ba? Siguro sobrang haba na ng pila ng mga manliligaw mo. Pila ka dyan. Wala kang nagpaparamdam kahit isa Pero pag may nagparamdam, pwede. Ha? Depende. Depende saan. Depende kung multo siya o tao. Siyempre, depende kung may trabaho, kung matino, kagaya mo. So parang ako. Hindi. Ibig kong sabihin, siyempre, kung magkakaroon man ako ng boyfriend, gusto ko siyempre yung matino, yung hindi man loloko. Ganun. Pwede, ako nga yung hinahanap mo. Baliw. Aba, seryoso ako, no? May trabaho ako. Matino ako. Higit sa lahat, loyal ako. Lahat ng lalaki, sinasabi yan. Oo, siguro. Pero ko, hindi ko lang basta sinasabi yan. Kasi pinangangatawanan ko yan. Alam mo ikaw, magaling ka bumanat Swabing-swabe lang. Pagpatuloy mo lang yan For sure magkaka-girlfriend ka na yan. Sa'yo ba? Papasa ako. Ewan ko sa'yo, puro ka biro. Sige na nga, seryoso na. Anong oras uwi mo? Mamaya pa yung mga 6:00. Tamang-tama. Sabay na tayo mag-dinner. Susunduin kita. Bakit? Bakit? Wala naman. Baka lang gusto mo nang kasabay kumain. Hay nako Marvin, nakakatawa ka talaga. So sunduin kita mamaya. Oo na, sige na. Ayos. So, may gusto ko pa bang kainin, Tintin? Order pa tayo? Wag na busog na ako. Salamat sa libreng dinner. Wala yun. Gusto mo bukas, dinner ulit tayo. Yun kung gusto mo lang ulit ako samahan. Teka, sa Sabado ba may gagawin ka? Pinupormahan mo na ba ako? Ano? Nabigla ka ba sa tanong ko? Sorry ayoko lang kasing magpabebe. Gusto ko lang yung malinaw na agad. Naniligaw ka na ba? Sorry Pasensya ka na sa akin, Marvin. Nagulat ka yata sa pagiging prangka ko. Ang totoo kasi niyan, sa tanda kong to, marami na rin ako napagdaanan. To be honest, sawa na kasi ako sa MU. Yung bang malabong usapan. Hindi, nagigits naman kita Ano lang, medyo hindi lang ako handa dun sa tanong. Kaya nga ako nagsasorry, di ba? Baka mag-iba na yung tingin mo sa akin yan. Hindi Para sa akin, Tintin, okay na okay ka. At gusto pa sana kitang mas makilala pa. So, gusto kitang ligawan. Siyempre, kung papayag ka. hindi naman ako sasama sa'yo dito kung hindi ako komportable. So, payag ka na naligawan kita. Kung gusto mo nga, tayo na Ano? Gaya nga nasabi ko sa'yo, Marvin, marami na akong napagdaanan. Dahil doon, iba na yung pananaw ko sa pakikipagrelasyon. Pwede naman kasing maging tayo na. Kumbaga, exclusive tayo sa isa't isa. Pero syempre, sa atin lang muna yon habang mas kinikilala natin yung isa't isa. Mukhang nagugulat yata talaga kita. Hindi. Okay nga Alam mo yun, hindi ka typical na babae. Mas lalo tuloy kitang gustong makilala.
Nakakagulat ang pagiging diretso ni Tintin noong mga oras na yon na parang wala siyang pakialam kung matuturn off ba ako o hindi. Napadalawang isip ako sa gusto niyang mangyari pero inexplain naman niya na kaya lang daw siya ganun kasi pressured na rin daw siya at ayaw na niya ng mahabang usapan. Kung sakaling susubok daw siya ulit magmahal, doon na sa taong alam niyang pwede niyang makasama habang buhay. Aaminin ko, hindi ako naging handa sa mga pangyayari dahil parang ang bilis-bilis naman. Pero naisip ko rin na may point din naman si Tintin. Bakit nga ba namin patatagalin pa? Alam naman naming interesado kami sa isa't isa. Kaya bahala na. Kung siya nga handang tumaya sa akin, ako pa kaya. Siguro senyalis na rin to na siya na yung babaeng matagal ko nang hinihintay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hidden Story. Naging exclusive nga kami ni Tintin sa loob ng 2 buwan. At nung panahon na to, mas nakilala ko siya. Matapang siya, pero may lambing. Malawak ang pangunawa niya at mapagmahal siya sa pamilya niya. Maraming beses na rin siyang sumubok at nabigo sa pag-ibig, pero handa pa rin daw siyang magmahal. Sabi ko nga sa isip ko, ang laking pagkakamali ng mga lalaking nang iwan sa kanya. Kasi yung mga babaeng ganito, hindi na dapat pinakakawalan pa. Good afternoon po, ma'am. Andyan po ba si Tintin? Ay, oh. Ma'am Tintin, may sumusundo na sa'yo. Po? Aba, at may pabulaklak pa. Halika na dito, Ma'am Tintin. Ay, Marvin, anong ginagawa mo dito? Di sinusundo ka. Flowers nga pala para sa'yo. Ay! Kaya naman pala nitong mga nakakaraan, napaka-blooming mo, Ma'am Tintin. May special someone ka na pala. Mom naman. Hindi nahihiya na tuloy ako. Sagutin mo na kasi. Actually po, kami na. Ay, talaga ba? Naku, masayang-masaya kami para sa'yo, Ma'am Tintin. Sa wakas, mararanasan mo na ang buhay may jowa. Mom naman. Naku, Sir Marvin, huwag niyo nang pakakawalan niyang si Ma'am Tintin. Napakabait niyan tsaka maasikaso. Bagay na bagay maging misis. Ma'am, nakakaya naman po. Baka sabihin naman ni babe. Uy, babe talaga, oh! Kayo talaga, ma'am. Sorry, babe, ha? Okay lang. Ma'am, wag po kayo mag-alala. Alam ko pong sobrang masaya lang kayo para kay Tintin. Pero mas masaya po ako kasi ako yung pinili niya. Asus, napakatamis naman. Ay, pasensya ka na Sir Marvin sa amin kung ganito kami mangantsaw ha. Napakarami na kasi naming naireto dyan kay Ma'am Tintin pero wala siyang napupusuan. Talaga po ba? Oo, ikaw lang ang nakapagpa-oo sa kanya. Ang swerte ko po pala talaga. Abe, oo naman. Kaya advice ko sa inyo, huwag nyo nang patagalin yan. Magpakasal na kayo, bukas na bukas din. Ay, nako, babe. Alam mo, tara na. Hindi matatapos ang kansyawan hanggang nandito tayo. Asya, ma'am. Mauna na po kami. Salamat po sa inyo. Ay, sa wakas, nakarating din sa bahay. Napagod ka ba sa biyahe, babe? Hindi naman. Ikaw nga yata yung napagod. Nakatulog na ako sa balikat mo. Okay lang, no? Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita. Wag na. Dito na lang muna tayo sa sofa. Sige. Ang lambing mo ngayon, babe, ah. Kung makayakap ko dyan sa braso ko, parang ayaw mo na akong paalisin, ah. Pag ba sinabi kong wag ka nang umalis, hindi ka na aalis. Baliw ka talaga. Ganito lang ako, babe. Kasi sobrang saya ko lang. Ang totoo nga niyan, kanina nung tinutokso tayo sa faculty ng mga co-teachers ko, kinikilig talaga ako. Halata naman. Namumula ka na nga eh. Talaga ba? Nakakatuwa kasi hindi ko lang akalain na yung Mr. Right ko pala, matagal ko nang kilala. Ha? Ikaw, classmates na tayo since high school tayo. Tapos, nawalan ng contact sa isa't isa. Sino mag-aakala na after 20 years magkikita tayo ulit? Destiny nga, di ba? Oo nga eh. Ang tagal kong naghintay. Pero sulit naman kasi tamang tao naman yung nasa harapan ko ngayon.
I love you, babe. I love you too, babe. Babe, dito ka na matulog. Hmm? Wala yung pinsan ko. Tayo lang dito magdamag. Teka. Ayaw mo ba? May problema ba? Wala. O ba't ka ganyan? Akala ko pa naman may excite ka kapag nalaman mong solo lang natin tong bahay. Medyo nagulat lang ako. Hindi lang kasi ako handa. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Feeling mo ba easy to get ako? Hindi sa ganun, babe. Ang totoo niyan, pinipigilan ko lang sarili ko na gawin to kasi baka ayaw mo. Nakakatuwa talaga yung pagiging gentleman mo, babe. Huwag ka na mag-alala. Kasi kung ano man yung iniisip mo, yan din yung iniisip ko. Kakaiba talaga si Tintin. At siguro yun yung pinakanagustuhan ko sa kanya. Opisyal na nga naging kami, kaya pinakilala ko na siya sa pamilya ko at ganun din ang ginawa niya sa akin sa pamilya niya. At kitang-kita naming pareho na sobrang saya nila para sa amin. Nagbiro pa nga ang mama ni Tintin na kung may kilala lang daw siyang pare, ay ipakakasal niya na kami. Sa totoo lang, handa naman ako kung darating man kami ni Tintin sa puntong yun. Sa lahat ng babaeng nakilala ko, si Tintin na ang pinakamaayos at pinakagusto ng pamilya ko. Very vocal din naman si Tintin na handa na siya kung sakaling magpakasal kami. Salamat sa inyong lahat na nagpunta ngayong 70th birthday ko. Siyempre, salamat sa mga anak ko na nagtulong-tulong para paghandaan ang araw na to. Ang hiling ko lang maging masaya at malalakas ang mga anak ko. Lalo na yung bunso kong si Marvin na talaga namang pinasaya ako dahil sa wakas may ipinakilala ng babae sa amin. Kay Tintin rin pala babagsak. Buti na lang. Sana bago man lang ako mahimlay maabutan ko pa ang mga apo ko sa kanila. Kaya magpakasal na sana ang dalawang ito. Pre, magpakasal na raw kayo ni Tintin. Ay nako, si mama talaga. Di naman halatang excited sa inyong mama mo, no? Kaya nga pre, minsan nga nahihiya ako kay Tintin kasi baka nape-pressure na siya sa kantsaw ng mga kamag-anak ko. Mukhang hindi naman, pare. Tingnan mo nga, kung makapag-asikaso ng mga bisita, parang misis mo na Huwag mo nang pakawalan yan pag ganyan. Oo naman. Buntisin mo na kaya, para sureball na. Paliw ka talaga. Hindi, practical lang naman, pare. Di ba nga ganun ang ginawa ni Kenneth at ni Rose? Oh, Di ba dati ayaw pang ipakasal si Rose kay Kenneth ng mga magulang niya? Kasi nga daw, parang walang direksyon sa buhay yung tropa natin. Kaya si Kenneth, sinigurado na para walang kawala si Rose. ganun ba kwento nun? Oo naman. Ikaw naman, parang wala ka namang alam-alam yan. Wala naman kasi akong pakialam sa mga ganyang kwento Basta ang alam ko nagpakasal sila kasi nagmamahalan sila. Ayun, tapos. Oo na. Nasan ba si Kenneth? Hindi ko yata nakikita. Lumabas yata nagsisenti. O bakit? Abo malay ko. Anong problema nun? Hindi naman nagsasabi. Siya, puntahan ko muna sa labas. Oh, ayun pala si Kenneth Lapitan ko. Paano natin ito maayos kung ganyan ka? Si Rose kaya yung kausap niya. Ako? Ako pa pagbibintangan mo may problema? Di sige. Kung ayaw mo makapag-usap, di wag. Pare! Marvin, diyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kararating ko lang dito. Teka, kumain ka na ba? May pagkain pa dun sa loob. Oo, nakakain na ako. Iinom yata kami ni na Chad mamaya. Sama ka ba? Pwede naman, pero baka sumunod na lang ako. Ihahatid ko muna si Tintin. Ako nga pala, may girlfriend ka na. Kalahin mo yun.
Kayo pa talagang magkaklase o magkakatuluyan. Oo nga pare. Akala ko nga tatandang binata na ako. Buti na lang dumating si Tintin sa buhay ko. Sa wakas, mararanasan ko na yung mga sinasabi nyo. Ay, nako pare. Di ko nga alam kung tama ba yung advice ko sa'yo na mag-asawa ka na eh. O bakit? Di ba, ikaw nga dyan yung todo makatulak na maghanap na ako ng babae para makapag-asawa na. Oo nga, pero ang sakit din sa ulo pre. Bakit? Ano ba nangyari? May problema ba kayo ni Rose? Oo, mayroon yata. Ewan ko, di ko alam. Hindi ko akalain na may pinagdadaanan pala kayo. Mukha naman kayong okay. Akala ko din okay kami eh. Pero may mga issue pala kaming hindi namin napapag-usapan. Hanggang sa eto, nagpatong-patong na nga eh. May pre, sana maayos nyo yan. Oo nga pre, pinangahawakan ko na lang dito yung 10 years na magkasama na kami. Sana maayos namin to. Maayos nyo yan. Di ba nga sabi mo, sa ganyang problema, ang dapat mong isipin ay yung mga dahilan kung bakit siya ang pinili mong pakasalan. Kaya kapit lang pre. Salamat pare ah. Buti, nandiyan ka. Oo naman pare, anytime. Mga kabarkada, malungkot akong makitang nasasaktan at may pinagdadaanan ng matalik kong kaibigang si Kenneth. Siya pa naman ang laging nagsasabi sa akin na ang sarap sa pakiramdam ng may asawa at anak. Pero siya ngayon tong nahihirapan. Simula nga nun, madalas na akong tawagan ni Kenneth at kwentuhan ng mga nangyayari sa kanila ng asawa niya. Minsan, bigla na lang siyang darating sa bahay na may dalang alak at maglalabas ng sama ng loob. May mga araw na hindi ako makapasok sa trabaho kasi dinadamayan ko siya. Naaawa kasi ako sa kanya at hindi ko kayang nakikita siyang nasasaktan. Babe? Babe? Ako masama yata talaga ang pakiramdam ni Tintin. Babe? Babe? Surprise! Ha? Happy 8 months, babe! Pasok ka dali! Nagluto ka ng spaghetti tsaka lumpiang Shanghai. Teka. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Paano ka pa nakapagluto niyan? Sinabi ko lang yun para puntahan mo ako. Teka, bakit? Kasi naman, babe, itong mga nakaraan, lagi ka nalang busy sa trabaho. Lagi mo sinasabi, overtime ka. Tapos, minsan kapag tinatawagan kita, busy yung phone mo. Miss na kasi kita, baby. Sorry babe pero di ba in-explain ko naman sa'yo na kailangan ko mag-OT ngayon kasi kailangan naming bayaran yung utang namin sa tiyahin namin nung nagkakasakit si mama. Alam ko naman. Kaya nga kahit gustong-gusto ko nang magtampo sa'yo, pinipigilan ko yung sarili ko kasi ayokong mag-away tayo. Siya, sorry. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Matapos lang tong buwan na to. O sige ha, sabi mo yan. Halika, kain na tayo. Nga pala, mansari natin? Bakit naman ang aga ng celebration natin? Di ba bukas pa naman yung mansari natin? Oo nga, kaya lang bukas may pasok na tayong dalawa. Baka hindi tayo makaselebrate, kaya ngayon na ako nagluto. Ganun ba? Paano yan? Wala man lang akong nabiling regalo para sa'yo. Okay lang yun, no? Sapat na nandito ka. Dito ka na matulog mamaya, ah. Ha? May mga damit ka pa naman dito, di ba? Pwede ka naman dito naman galing bago ka pumasok sa trabaho bukas. Sige na, babe. Dito ka na lang muna, ha? Sige na nga. Yes, sabi na nga ba, hindi mo ako matitiis eh. Basta ngayong araw, dapat tayo lang magkasama, ha? Babe time natin to. Oo na. I love you, babe. I love you too, babe. Babe, sagutin ko lang to ha. Hello? Hello? Babe, labas lang ako ha. Hindi ko marinig yung kausap ko eh. Hello? Hello, Marvin. Hindi mo ba ako marinig? Naririnig naman kita. Bakit ka napatawag? Asan ka? Andito sa apartment ni na Tintin.
Kayo lang dalawa? Oo. Uwi ka na. Samahan mo ako. Ha? Inom tayo. Sige na. Damayan mo naman ako. Teka, ano bang problema? Mamaya ako na-explain. Basta pupunta ako sa bahay mo. Teka, hindi ako pwede. Mansa rin namin ni Tintin ngayon. Kailangan kong bumawi sa kanya kasi medyo nagiging busy na ako eh. Kinukonsensya mo ba ako kasi lagi na lang kitang niyayaya lumabas? Hindi naman sa ganun, Kenneth. Hindi lang talaga ako pwede ngayon. Sige na. Ako na bahala sa lahat. Sagot ko na alak. Pati pulutan. Samahan mo lang ako. Pero kasi... Pre, alam mo namang wala akong ibang nasasabihan ng problema ko kundi ikaw. Isang araw lang naman, pre. Pagbigyan mo na ako. Oo, basta. Text kita pag malapit na ako sa boarding house mo. Teka, sandali. Hello? Hello, Kenneth? Paano na ngayon? Bahala na. Oh, babe, sino yun? Wala. Sino nga? Ano yung bisor ko? Oh, ano naman problema ng bisor mo at ang aga-aga ka tinawagan? Babe, pinapapasok ako ni Sir ngayong hapon eh. Kailangan daw. Ano ba yan? Ngayon na nga lang tayo nagkaroon ng time sa isa't isa tapos aagawin ka pa niya sa akin. Ayoko, hindi pwede. Akin na nga yung cellphone mo, tatawagan ko yung bisor mo. Babe naman. Kasi naman nakakainis na. Immaturity ba kapag inamin ko sa'yo nagsiselos ako dyan sa trabaho mo, ha? Babe, okay, sorry. Sobrang sorry talaga. Kailangan ko lang talagang pumasok ngayon eh. Hayaan mo, pagtapos nito, lahat ng oras ko sa'yo na. Ikaw lang ang magiging focus ko. Nakakainis na talaga. Naiinis na ako sa totoo lang. Pero kahit ganun, pinipilit ko yung sarili ko na intindihin ka. Kasi babe, alam kong ginagawa mo to para sa pamilya mo. Pero masama ba kapag nagdemand ako sa'yo na ako naman yung unahin mo ngayon? Babe, sorry. Sobrang sorry talaga oh. Sige, naiintindihan ko. Marami pa naman tayong oras, di ba? Emosyon na lang siguro ako kasi sobrang miss na kita. Mahal na mahal lang talaga kita, Marvin. Mahal naman din kita, Tintin eh. Babawi talaga ako sa'yo. Sa atin, promise. May tiwala naman ako sa'yo, babe. Alam kong gagawin mo yan. Basta, babe, kung may problema ka man sa akin o kung ano man yung ayaw mo sa akin, sabihin mo lang ha. Pag-usapan natin. Wala akong problema sa'yo, babe. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tandaan mo, mahal kita, okay? Oo, at mahal din kita. Wala na akong hahanapin pang iba dahil sigurado na ako sa'yo, Marvin. Mga kamorkada, sa puntong to, aaminin ko na ang dahilan kung bakit nga ba ako sumulat sa inyo. Mabigat to para sa akin dahil sa mahabang panahon, idine-deny ko ito sa lahat at kahit sa sarili ko. Isa akong bisexual. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ako tumanda ng ganito na wala pa ring asawa. Naramdaman ko ang pagiging ganito ko, high school pa lang. At nagsimula ito nang mapalapit nga ako sa matalik kong kaibigang si Kenneth. Oo mga kamarkada, siya ang tinutukoy kong first love ko. Ibang saya, ibang kilig ang nararamdaman ko sa kanya noon pero pinilit ko yung labanan dahil alam kong mali at nakakahiya. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko lalo na kapag nakakaramdam ako ng paghanga sa kapwa ko lalaki. Agad ko yung pinipigil at ibinabaling ang atensyon ko sa ibang bagay at sa mga babae. Nagagawa ko naman yun. Kaya lang, iba pagdating kay Kenneth. May mga pagkakataon pa din kasi hanggang ngayon, napapabilis niya ang tibok ng puso ko. Naiinis ako sa pakiramdam na to mga kamorkada dahil unang-una kaibigan ko si Kenneth.
May asawa siya at may anak. Mali ito. Kaya nga nung maging kami ni Tintin, sa kanya ako nag-focus. Nakayanan ko naman hanggang sa, eto nga, masaya naman ako sa relasyon namin at nakikita ko na ang sarili ko nabubuo ng pamilya kasama siya. Kaya lang mga kamerkada, bakit ba ganito ang tadhana? Bakit ngayon pa ulit kami pinaglalapit ni Kenneth? At bakit ganito si Kenneth? Hindi ko maintindihan pero may mga pahaging siyang iba. Pakiramdam ko pati titig niya sa akin may iba ng ibig sabihin. Pero imposible naman yung iniisip ko, di ba? Dahil lalaki siya at hindi siya papatol sa kagaya ko. Lalo lang tuloy niya akong pinahihirapan. Mahal ko si Tintin, totoo yan. Pero bakit may nararamdaman pa rin akong ganitong pagtingin kay Kenneth? Ano ko ba ito lalabanan, mga kamorkada? Gusto kong pigilin yung sarili ko pero hindi ko magawa. Hindi ako makahindi sa bawat tawag ni Kenneth, samantalang nadudurog naman ang puso ko kapag nasasaktan ko si Tintin. Matatapos ba lahat ng kalitohan ko kapag pinakasalan ko na si Tintin? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, mga kamorkada. Dito ko na nga tatapusin ang sulat ko at sana mabigyan niyo ako ng payo. Muli, maraming salamat. God bless you all. Lubos na gumagalang, Marvin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Hidden Story.